Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jamila Bianca de Aguilar. Ito po ang aking Day 100 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang May kilala ka bang Kristiyanong matapobre? At ang topic po natin ngayon ay equality and personhood. Sabi po dito yung concept na equality and personhood. All people are created in the image of God, making them equally valuable in His sight. Society often honors the wealthy and famous while neglecting the poor, vulnerable, and unpopular, but God does not show favoritism. He calls us to treat everyone with the same love, respect, and dignity, whether rich or poor, powerful or weak. True biblical equality is not about status, but about seeing every person as God sees them. At Bible verse natin natagpuan sa James chapter 2 verse 1, favoritism forbidden. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Babala laban sa pagtatanggi, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, all persons are equally made in God's image. Ito po, lahat ng tao, diba? Sabi nga, diba? Pag tinignan mo isang tao, ibig sabihin, parang kamukha ng ating Panginoon, diba? God's image talaga. Yung ginawa ng ating Panginoon ng tao na hawig hawig niya yung mga tao. Kahit iba-iba yung feature natin, diba? Ang iisa pa rin yung hulmanan na kasi ang ating Panginoon pa rin yun dahil nga ginawa niya tayong equally made na God's image. Number 2 po, Christians ought to treat others fairly. Ito nga ba, diba dapat pag mag-itira tayo sa ibang tao, dapat hindi natin binabasa sa estado ng buhay, pananamit, diba, lifestyle, ganun. Kailangan kahit sino pinakaharap natin, kahit professional yan o hindi professional, mayaman man yan o mahirap, at pantay-pantay yung pagdatrato natin sa kanila. Kasi kailangan yung treat others fairly, para pantay-pantay tayo. Kasi diba ang ganda nga ng example kanya na sabi ko na rin pag sa church pupunta, syempre nakatuksido, gano'n. Lalo na pag-welcoming yung taas mo parang matulad sa amin, diba? Buksan mo yung pinto. Tapos, syempre diba hindi mo makikita yung tao sa labas, buksan mo muna yung pinto pag mo sila makikita. Ay, nakatuksido, gano'n. Syempre tayo, todo, effort ng pagkaano sa kanila, assist. Tapos, dapat gano'n din tayo pag sila, parang pag naka-casual lang naman t-shirt, gano'n, na dapat gano'n pa rin yung pagtrato natin sa kanila. Fairly, dapat pantay-pantay. Wala tayong binabasihan sa panlabas na anyo nila dahil sa mata ng ating Panginoon ay pantay-pantay tayo, pare-parehas silang tayo. Number 3 po, loving God is best expressed in loving people. Diba, kung mahal mo yung Panginoon, i-show mo yun sa ibang tao na yung pagmamahal na meron ka para sa ating Panginoon. Dahil yung gusto niya, diba, love talaga yung nangunguna sa ating Panginoon. Doon mo talaga ma-express yung tunay mo sa ating Panginoon pag minamahal mo rin yung ibang tao, mga tao na nasa paligid mo na kahit na may ginawa sa'yo masama, diba? Hindi kayo in good terms, pero dapat mahalin mo pa rin siya. Yun ang tunay natin mamahal na kailangan natin ibigay sa ating Panginoon, na dapat glorify natin siya pag nagmamahal tayo ng ibang tao. Applications naman po. Number 1, care for and cared for. Alagaan, dapat may pakit tayo sa kanila. Alagaan natin yung mga walang nag-aalaga sa kanila, diba? Mas bigyan natin silang pansin kasi nga walang nag-aalaga, diba? Tayo na punong-puno ng pagmamahal ng ating Panginoon, i-share natin yung pagmamahal natin sa kanila na para maalaga natin sila at bigyan natin silang pansin na
Kasi yun talaga yung gusto ng ating Panginoon sa atin, na maging ganun tayo. Yun yung gusto niya maging kalabasan ng buhay na meron tayo. Yun yung gusto niyang kalabasan ng ating pag-uugali. Ganun. Gusto niya ganun tayo, ganun natin itrato yung ibang tao, katulad yung pagkatrato niya sa atin. Number 2 po, notice the unnoticed. Ito po, bigyan natin pansin. Bigyan natin pansin yung mga hindi kapansin-pansin. Ang inotice natin sila kumayo. Siyempre parang lalo na yung mga tao na parang nasa churches, tahimik lang, diba? Parang hindi sila na-notice, ganun. Parang tayo na mismo yung mag-ano sa kanila, yung mag-approach, yung mag-notice sa kanila, kasi mali mo nahihiya sila, lalo na pag first time lang nila, na kailangan tayo yung gumawa ng way nun para ma-notice sila. Number 3 po, love the unlovable. Ito po talaga, pinakahuli siya, pero siya yung pinaka-importante. Mahalig mo yung taong hindi kamahal. Lagi po yung itinuturo, diba? Lagi yung nasa Bible, pag yan, ang daming love na nakalagay sila. Yun ang number 1 na itinuturo sa atin po, na ang magmahal tayo ng kapwa natin. Diba? Dahil, diba, yung pagmamahal, yung puso nga yung una niyang tinitignan sa akin, diba? Kung ano nilalaman ng puso mo, parang dun ganyan i-judge, diba? Kaya talaga maganda, kahit mahirap, mahalin natin dapat, hindi ka mahal-mahal. At minadala, diba? Kahit ako rin mahirapan na gawin yun, yung mahal mo hindi ka mahal, yung mga tao may kagalit ka, ganun. Pero kailangan talaga natin gawin, kailangan natin sundin ang ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo, at huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating